Mr. Kim Wong, before February 5 this year, nagkaroon ba kayo ng any banking relationship with RCBC? Wala po, sir. You never opened an account there? Wala po. You never dealt with Ms. Digito either? Wala po. So, bakit napaka-trusted ninyo si Ms. Digito? Kayo Kasi- nagpasok ng pera dito, si Ms. Digito ang tinawagan ninyo for $81 million kaagad ng parang kulog sa langit. Kaya Ms. Digito yan. Kasi, sir, dati ko po na-meet, di ba, nakapag-open na ako account sa kanya sa East-West. 2 million pesos po. Naiwan ko na doon. Tapos palagi ko siya nakikita doon sa binibilan ko kotse. So palagi siya na, mag-open ka account. Naisip ko po na i-refer daw pa. Refer, yun. Pero, tama din, duda nga. Hindi. Kinukulit niya ako eh. Tsaka, nasa isip ko naman kung ano naman yun, di ba? Pag bangko, di ba? Maano naman eh, kung Hindi, pero malaking pera ito. I mean, hindi ko po alam magkano larating. Hindi ko po alam. hindi sinabi Ang alam ko lang po, kay Gao, kasi may utang sa akin 450 million. Sabi ko, 450 million, baka parang tinansya ko, mabayaran na ako, yun lang po. Yun ang alam ko po, dahil yung usapan namin ni Gao. Kaya ito si Gao, dumating to si Ding Sisi, hindi ko po talaga alam eh. Na ganun mangyayari ho. Ano nangyari sa 1 billion na transmit sa Eastern Hawaiian? Yung 1 million ho, kasi may humahawak po yan eh. Yung 550 ho, dinalo po. Sila po yung nagipag-ayos po. Yung 450 ho, yun ang inano ko po. Nagbayad po ako sa bangko, tsaka nagbayad po ako sa... So, pera ito ni Gao. Pero, hindi, bayad ko sa utang ni Gao. Narito ka muna. Opo. Yung $81 million, pera ni Gao. Yun ang sabi. Pero sabi ni Gao, si Ding ang mag-invest. True Gao po. Si Gao kasi ang kasosyo ko talaga eh. Okay. So, kung pera ni Ding, ba't mo kinuha kaagad yung 450? Sabi ko ni Gao, kaya nagpa-transfer ko siya 1B sa Eastern Hawaii para mabayaran ako ang utang. Sila Yung yung utang na nag-usap. siya 450 lang. Bakit? Hindi, may mga player ko siya maglalaro doon. Kasi si Gao regular, opo. Si Sama Gao, na yung mga player. opo. Pero hindi mo alam na aabot ito ng $81 million. Hindi lang po, sabi niya, marami pa. Kaya hindi ko alam. Basta sabi ko, pag nakita ko po. Sabihin mo nga sa komite, paano niya sinabi malaki? Sinabi ba niya in excess of $100 million, sobra sa $200 million, sobra sa 300? Anong More sinabi pa raw eh. niya? More pa. Kasi ang usapan namin ni Gao, ang beberan po niya sa akin, pagbenta niya lupa niya sa... Hindi, maliit yung 450. Huwag na natin. Hindi po. pag-usapan ng Hindi ko 450. sinasabi ko 450. Kasi meron po siya, ini-expect na 600 million Ariminpe. Kasi may transact na sila sa China yung lote niya. Teka muna. Opo. All I'm asking is how much did Mr. Gao indicate to you was gonna come in through RCB? Kasi sinasabi ho malaki. Sabi ko, pakita mo na pera pag dumating na lang. Tsaka ako na lang ho. Hindi, sabi mo, mas malaki sa 100 eh. Opo, sinasabi nga ho niya. Mas malaki siya. Nag-uusap sila ni Ding, tapos sinasabi sa ni Gao, malaki raw. Sabi ko, pakita mo na Mas pera. malaki sa 200. Opo. O, mas malaki sa 400. Hindi ko po na tinanong. Yung gawa 200 pa, sabi ko, pakita niyo muna para makita ko. Hindi ko po nakikita eh. Okay. Hmm. Abot ng 1 billion. Hindi ko po alam. Kasi palagi niya sinasabi, ang dami. Sabi ko, totoo ba? Parang sino na to?
Ms. Digito, did you have an idea of how much dollars were going to be remitted to those 4 or 5 Sir, accounts? Your Honor, wala po. Hindi mo alam. Hindi po. Okay. Pero naka-encash kayo up to 400. Saan ninyo nakuha yung 400 million? Who delivered the 400 million? Because 400 million was delivered to Mr. Kim Wong and Mr. Wai Kang Su in cash. Sir, I Where don't did you have... source, where did you requisite the 400 million? Sir, hindi ko po alam yung sa 400 million. Hindi, wala po akong alam dun sa cash delivery nila. Okay. Pero ikaw nagdala ng 20. Sir, wala po akong dala sa Soler. Yung sinasabi ko nga po kanina, I've answered that already. Baka po na-confused kasi si Mr. Wong. Halos kasabayan ko po kasi pumasok yung messenger ng PhilRem sa Soler. Hindi po ako may dala-dala nung ganun. Wala po akong dala sa Soler, but I was there. What did you do there if you didn't bring anything? I mentioned po kanina, we were supposed to meet po kami ni Mr. Wong nung February 4 pa. I have a text message on that, but I begged off po kasi I had to pick up my daughter sa school. So sabi ko po sa kanya, kinabukasan na lang kami magkikita. So nagkataon lang po talaga yun. So anong pinag-usapan ninyo sa Soler? Wala ka naman dineliver. We were supposed to talk about his account with East West. Kaya lang po nga, nandun What would you have discussed with regard to his account with East West? Hindi na po kasi masyadong kalala yung branch manager sa East West. So, any instructions on that account, sa akin pa rin po dumadaan. Tapos ako yung nagsasabi din sa branch manager sa East Ikaw West. nag-handle ng East West account ni Mr. Wong? Yes, Your Honor. Mr. Wong, ganun ba yun? RCBC manager handling your East West? Hindi siguro po. Ang alam ko, pinasa ko sa sekretary ko po. Sa isang sekretary ko, siya na bahala doon. Hindi, teka muna, may sinabi ngayon si Miss Digito. Hindi siguro po. Hindi siguro. Kasi wala ko kami bilang. Dati pa ho, pinipilit niya, sabi niya po sa akin, yung nasa East-West mo, ilipat mo na sa RCBC. Sabi ko, ang hirap po ngayon, dami-dami pepeman. Iwan na yan doon. So sabi ko doon sa sekretary ko, ikaw na bahala tumingin doon, bagbok doon. Okay. Opo. So hindi lang ako namin pinag-usapan na ho yan. Kinukulitan nga ako, pero sabi ko ayaw ko. Tama ba yun, Miss Digito? Basta po yung February 4 nga, we were supposed to meet. May text message naman po ako on that. We were just supposed to talk about it. Whether or not nandun yung sekretarya na hindi ko po alam. Okay, I'm not talking about the date. Let's agree that it's February 5. I wanted to find out, for you to tell the committee why you met with Mr. Kim Wong on February 5. After all, you had no deliveries to make. Yun nga po yun, sir. He asked me to go there ng February 4 and I promised him that I would just go there February 5. Kasi nga we were What supposed... were you supposed to discuss on February 4? Yung account nga po sa East West Bank. Yung account niya sa East West Bank. Yes, sir. You were going So I to cannot go into details po kasi dahil kabilang bangko yun and syempre I have yung under bank secrecy law dun sa kabilang bangko naman yung account niya. ito naman may-ari ng account eh. Nandito may-ari ng account and one of the exemptions on disclosure is to get his permission, di ba? Anyway, hindi naman namin tinatanong sa inyo kung anong detalye sa account. We're not asking you how much is there. We're asking you what was the topic that you were supposed to discuss. At tama po ba yun, Mr. Wong, na kukulitin ka uli nung February 5 kaya dumalo siya sa Soler? Hindi po siguro. Kasi matagal na ho yun eh. Hindi, alam ko 3 years? matagal na. But Hindi, I want to know ginagalaw what is the kasi- reason why you met on February 5. Hindi po sir eh. Kasi matagal na ho yun eh. Hindi ka namin butang ko na po yun eh. Anong matagal na yun? February Yung 5? account sa East West ho. Hindi, alam ko matagal Opo. na yun. Ang usapan ho, magkikita ho kami dito sa Sulepo para yung paano ho, hindi ko alam po kung sino kausap niya sa money changer. Kung paano
Kay Gao, yung ano, kasi nung dumating ko sila, nandyan sila Gao sa likod. Opo.